Mga kababayan, paano kung sabihin ko sa inyo na ang susunod na henerasyon ng fighter jet ng South Korea ay posibleng makita natin sa himpapawid ng Pilipinas sa loob lamang ng ilang taon? At paano kung ang usapang ito ay hindi na basta tsismis o haka-haka, kundi opisyal ng pinag-uusapan mismo sa Maynila? Dahil ayon sa mga pinakahuling ulat, umabot na sa Manila ang negosasyon para sa posibleng pagbili ng Pilipinas ng 20 KF-21 Boramae fighter jets mula sa South Korea. At higit pa rito, hindi lamang simpleng pagbili ng mga eroplano ang pinag-uusapan. Kasama rin sa usapan ang maintenance support, financing assistance, at maging ang pagtatayo ng lokal na pasilidad para sa maintenance, repair, at overhaul o MRO dito mismo sa ating bansa. Kung magtutuloy-tuloy ang negosasyong ito, maaaring isa ito sa pinakamahalagang military modernization project sa kasaysayan ng Philippine Air Force. Kung bago ka pa lang sa channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga pinakabagong balita tungkol sa Philippine Defense at Military Modernization. Noong ika-23 ng Hunyo, naganap sa Manila ang ika-27 Philippines-Republic of Korea Joint Committee Meeting o JCM. Ito ay mahalagang pagpupulong sa pagitan ng mga opisyal ng South Korea at Pilipinas upang pag-usapan ang pagpapalalim ng defense cooperation ng dalawang bansa. Pinangunahan ang panig ng South Korea ng mga opisyal mula sa Defense Acquisition Program Administration o DAPA, habang ang panig naman ng Pilipinas ay kinatawan ng Department of National Defense. Hindi ito ordinaryong pagpupulong lamang. Ang layunin nito ay sundan at ipatupad ang mga napagkasunduan ni South Korean President Lee Jae-myung at Philippine President Ferdinand Marcos Jr. noong kanilang summit noong Marso ngayong taon. Sa madaling salita, ang mga usapang ito ay bahagi ng mas malawak na plano para palakasin ang strategic partnership ng dalawang bansa sa larangan ng depensa. Sa loob ng maraming taon, isa na ang South Korea sa pinakamahalagang defense partner ng Pilipinas. Sa katunayan, mula sa South Korea nanggaling ang mga FA-50 light fighter aircraft ng Philippine Air Force. Mula rin sa kanila ang ilan sa pinakamodernong barko ng Philippine Navy kabilang ang mga frigates at corvettes na nagsisilbing pangunahing assets ng ating hukbong dagat. Dahil dito, natural lamang na lumalim pa ang kooperasyon ng dalawang bansa. Ngunit sa pagkakataong ito, mukhang mas malaki ang saklaw ng usapan. Ayon sa mga ulat mula sa South Korean media at iba pang defense sources, aktibo ng pinag-uusapan ng dalawang bansa ang posibilidad ng pagbili ng Pilipinas ng 20 KF-21 Boramae fighter jets. Para sa mga hindi pa pamilyar, ang KF-21 Boramae ay itinuturing na pinaka-advanced na fighter aircraft na kasalukuyang ginagawa ng South Korea. Ito ang susunod na henerasyon ng combat aircraft na binuo upang magsilbing pangunahing fighter ng Republic of Korea Air Force sa mga susunod na dekada. Ang eroplano ay may modernong radar systems, advanced sensors, high-speed performance, at kakayahang gumamit ng iba't ibang klase ng missiles para sa air-to-air at air-to-ground missions. Marami pa nga ang tumatawag dito bilang isang fighter jet na nasa pagitan ng 4th generation at 5th generation capability. Ibig sabihin, mas advanced ito kumpara sa karamihan ng mga fighter aircraft na ginagamit ngayon sa rehiyon. Kung sakaling matuloy ang pagbili ng Pilipinas ng KF-21, malaking hakbang ito para sa Philippine Air Force. Sa kasalukuyan, ang pangunahing supersonic combat aircraft ng bansa ay ang FA-50 fleet. Bagamat mahusay at napatunayan na ang kakayahan nito, mas mataas ang antas ng performance at combat capability ng KF-21. Mas malayo ang naabot nito, mas marami itong kayang dalhing armas, at mas moderno ang mga electronic systems nito. Sa usapin ng air defense, malaking dagdag ito sa kakayahan ng Pilipinas na protektahan ang ating himpapawid. Ngunit hindi lamang ang mismong fighter jets ang kapana-panabik sa balitang ito. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng mga naging pag-uusap ay ang maintenance, repair, and overhaul support. Sa nakaraan, karaniwan ang nakatuon ng mga defense deal sa pagbili lamang ng kagamitan. Ngunit ngayon, nais ng parehong bansa na tiyaking may sapat na suporta sa buong buhay ng mga defense assets. Ito ang tinatawag na life cycle management. Sa madaling paliwanag, hindi sapat na bumili lamang ng mga fighter jet o barko. Mas mahalaga ang pagkakaroon ng maayos na maintenance upang manatiling operational ang mga ito sa loob ng maraming taon. Ito rin ang dahilan kung bakit napakahalaga ng MRO facilities.
Kapag mayroon tayong lokal na maintenance facility dito sa Pilipinas, mas mabilis maisasagawa ang pagkukumpuni at pag-aalaga sa mga kagamitan. Hindi na kinakailangang ipadala pa sa ibang bansa ang ilang mga system para lamang maisailalim sa maintenance. Bukod sa pagtitipid ng oras, makakatulong din ito upang mapalakas ang sariling kakayahan ng bansa sa defense support at logistics. At dito lalong nagiging interesante ang usapan. Ayon sa mga ulat, kasama sa mga plano ang pagtatatag ng lokal na MRO facility sa Pilipinas. Kung maisa sa katuparan nito, hindi lamang fighter jets ang makikinabang. Posibleng suportahan din ito ang iba pang South Korean-made defense assets na ginagamit ng ating militar. Isipin ninyo ito, mula sa simpleng pagiging customer ng imported military equipment, unti-unting nagiging partner ang Pilipinas sa mas malawak na defense ecosystem ng South Korea. At ito mismo ang isa sa mga pangunahing layunin ng kasalukuyang administrasyon sa ilalim ng modernization program. Hindi lamang bumili ng kagamitan, kundi magkaroon din ng kakayahang suportahan at pamahalaan ang mga ito sa loob ng bansa. Isa pang mahalagang usapin sa negosasyon ay ang financing. Hindi lihim na napakamahal ng modernong fighter jets. Kaya naman ayon sa mga ulat, pinag-aaralan ng magkabilang panig ang iba't ibang paraan upang gawing mas posible ang proyekto. Kasama rito ang mga loan arrangements at iba pang financial assistance mechanisms. Mahalaga ito dahil nagbibigay ito ng flexibility sa Pilipinas upang maisakatuparan ang modernization projects nang hindi masyadong nabibigatan ang pambansang budget sa isang pagkakataon lamang. Sa katunayan, maraming bansa ang gumagamit ng ganitong sistema kapag bumibili ng malalaking defense assets. Sa ganitong paraan, naipagpapatuloy ang modernization habang napapanatili rin ang balanse ng paggastos ng gobyerno. Samantala, isa pang detalye na lumabas sa mga ulat ay ang nais na delivery timeline ng Pilipinas. Ayon sa impormasyon, hinihiling ng bansa na may sagawa ang delivery sa pagitan ng taong 2027 hanggang 2029. Kung susundin ang schedule na ito, posibleng magsimulang dumating ang mga unang eroplano sa loob lamang ng ilang taon. At kung mangyayari yun, malaking pagbabago ang makikita natin sa kakayahan ng Philippine Air Force bago matapos ang dekadang ito. Natural lamang na marami ang nagtatanong kung sigurado na ba ang deal. Ang sagot ay hindi pa. Mahalagang tandaan na nasa yugto pa rin ng negosasyon ang proyekto. Marami pang detalye ang kailangang plantsahin bago magkaroon ng pinal na kasunduan. Ngunit ang pinakamahalagang punto rito ay malinaw na may seryosong pag-uusap na nagaganap. At ang katotohanang umabot na sa Manila ang mga negosasyong ito ay nagpapakita kung gaano kaseryoso ang interes ng magkabilang panig. Para sa South Korea, isa itong oportunidad upang mapalawak ang presensya ng kanilang defense industry sa Southeast Asia. Para naman sa Pilipinas, isa itong pagkakataon upang mapabilis ang modernisasyon ng ating sandatahang lakas at makakuha ng mas advanced na teknolohiya. Sa mas malawak na larawan, ang mga nangyayaring ito ay patunay na nagbabago na ang paraan ng pagtingin ng Pilipinas sa defense procurement. Hindi na lamang ito tungkol sa pagbili ng kagamitan. Mas nakatuon na ngayon ang pansin sa pangmatagalang partnership, technology transfer, industrial cooperation, at pagbuo ng lokal na kakayahan. At kung magtatagumpay ang proyektong ito, maaaring magsilbi itong modelo para sa mga susunod pang defense acquisitions ng bansa. Sa huli, ang usapin tungkol sa KF-21 Boracay ay hindi lamang tungkol sa bagong fighter jet. Ito ay tungkol sa direksyon ng Philippine military modernization sa mga susunod na taon. Ito ay tungkol sa pagtatayo ng mas matatag na defense partnership sa South Korea. At higit sa lahat, ito ay tungkol sa paghahanda ng Pilipinas para sa mga hamon ng hinaharap. Kaya mga kababayan, sa tingin ninyo, dapat bang ituloy ng Pilipinas ang pagkuha ng 20 KF-21 Boracay fighter jets? Makakatulong kaya ito upang mas mapalakas ang kakayahan ng Philippine Air Force at maprotektahan ang ating pambansang seguridad? Ibahagi ang inyong opinyon sa comment section. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel, at pindutin ang notification bell para sa mas marami pang balita at update tungkol sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines. Maraming salamat sa inyong panunood at magkita-kita tayo sa susunod nating update.